Mr. Gu, lahat ng inutos mo kahapon ay nahanda na. Kung ganun, ngayon natin isisiwalat ang tungkol kay Zhu Xiangwei para mamuhay ng mapayapa ang lahat. Jiang Ling hindi ba? Tama, sundan mo ako, Miss Jiang. Ito pang workstation mo. Okay, maraming salamat. Walang anuman. Ang ganda pala talaga dito, ate. Ate, bakit talaga sa'yo ang magtrabaho dito? Ang galing mo. Simula ngayon, maliban kay Yang Yang, magpo-focus ako sa trabaho. Gagalingan ko talaga. Ganyan. Proud ako sa'yo. Jiang Ling, bakit nandito ka na naman? Nandito ako para magtrabaho. Simula ngayon, party na ako ng Lu Group. Nandito ang ate ko. Para magtrabaho ng matino. Hindi katulad yun na puro lang landiang inatupag. Ano sabi mo? Bingi ka ba? Ano? Nakapasa ka sa interview? Huwag mo siyang hawakan. Imposible ang mga katulad niyang nababagay na mabulok sa bahay ang nakapasa sa interview ng Lu Group. Sa tingin ko, ang babaeng to ay may mga ginagawang masama din. Para lang mapapasok dito. Anong gusto mo? Habang buhay mo ikukulong si ate sa bahay niyo? Nakasawa ka lang ba para mayaya ka? Anong pinagsasabi mo? Nagtatrabaho ako para sa pamilya natin. Wala kang utang na loob, kaya ka siguro matapang na nagkapaghiwalay sa akin kasi gusto mong guluhin ang buong buhay ko. Utang na loob? Naghiwalay na tayo, Xiangwei. Bakit kailangan mo pa manumbat? Zhu Xiangwei, pinagsilbihan ka ng ate ko araw at gabi. Buti nga at hindi ka pa niya hininga ng pangsustento. Kayong dalawa, wala kayong karapatan ng guluhin siya. Pwesit ka talagang babae ka. Totoo palang mga chismis. Grabe naman, nakakadimay. Tama ako. Ate, anong nangyayari? Wewe, tingnan mo. Kitang-kita dito ang pangangabit ni Xiangwei. Paano nasa company group chat to? Sino naman ang magsisend ng mga yan? Kapag may masamang ginawa si Xiangwei sa ate mo, pwede kong kausapin ng management para tulungan tayo. Hindi kaya si Xiaosheng? Jenny, hindi ako to. Hindi ko din alam. Zhu Xiangwei. Gago ka talaga! Jenny! Jenny! Sino ang gumawa nito sa akin? Malamang ikaw ang may gawa nito! Kung ayaw mong malaman ang lahat, ayusin ang buhay mo. Magpakatino ka at huwag mo nang idama ibang tao. Walang hiya kang babae ka! Tumigil ka! Anong ginagawa mo? Balik ka sa trabaho! Manager Sheng, sakto ang dating mo. Ang babaeng ito ay kasalukuyang nagugulo dito sa kumpanya natin. Nakakaistorbo siya ng mga trabaho ng iba. Palabasin mo siya. Oh, ganun ba? Manager, hindi po. Tanggal ka na sa trabaho. Ano ka ngayon? Isa pa, matagal akong empleyado dito. Hindi mo ako kayang kalabanin. Zhu Xiangwei, tanggal ka na sa trabaho. Magligpit ka na ng mga gamit mo. Magligpit ka na ng mga gamit mo. Paano nangyari yon? Manager Shen, nagkakamali ka ata. Hindi ako yung mali dito. Ito, yung dating misis ko. Pumunta dito para manggulo. Naging malinaw ang kumpanya. Nakakahiya ang ginawa mo. Tanggapin mo na lang tumalis ka na mapayapa. Pero, Manager Shen, kahit totoo pa yon, sarili kong problema to. Hindi mo ko pwedeng tanggalin dahil sa pangangabit ko. Hindi ka pa ba tapos? Hindi ako makapaniwala na ginawa kitang team leader. Ang daming nawala sa public funds na under sa'yo. Mga accounts na nawala ng ilang taon na. Kakasuhan ka namin. Pero Manager Shen... Security! Palabasin niyo na siya! Manager Shen! Magpapaliwanag ako! Kayong dalawa! Kasalanan niyo to lahat! Kasalanan niyo to! May kumakalaban talaga sa akin. Jiang Wei at yung lalaking Go, maghintay lang kayo sa akin. Lintik lang ang walang ganti. Kung anong nawala sa akin, ibabalik ko ng doble sa inyo. Buti na lang. Simula ngayon, wala nang manggugulo sa'yo. Tama rin sa mga taong tulad niya. Di ba ikaw yung... Ako si Mr. Lu. Simula ngayon, ako nang magiging boss mo. Hello, Mr. Lu. Hello, Mr. Lu. Mukhang ito ang misis ni Mr. Gu. Magaling talaga pumili si Mr. Gu. Simula ngayon,
Empleyado ka na ng Lu Group. Magsilbi sana ng aral yung nangyari. Huwag mong ipahiya ang kumpanya natin. Normal lang na kapag may inapi, hindi ko pinapalagpas. Salamat sa opportunity na binigay niyo sa akin. Hindi ko bibiguin ng kumpanya. Babalik muna ako. Opo. Ate, mukhang mabait ang boss mo. Mr. Gu, sinamahan ko si ate kanina sa first day niya sa trabaho. Siyempre nandun si Zhu Shangwei at nakagulo. Wala namang nangyari sa inyo, di ba? Wala naman. Pero alam mo ba, hindi ko na kailangan sabihin. May nag-leak ng pictures ni Shangwei sa pangangabit niya, pati na yung pangungupit niya sa kumpanya. Mr. Gu, ikaw may gawa nun, no? Pinag-isipan ko to ng mabuti. Dahil nga, kakilala mong manager ng Gu Group. At saka ikaw lang din ang tutulong kay ate. Hanggat magkapagtrabaho ng payapa si ate mo, hindi na mahalaga kung sino ang gumawa nun. Inom ka muna. Maraming salamat, Xiao Cheng. Lahat ng problema at alalahanin namin, naayos dahil sa'yo. Kung anong nagpapasaya sa'yo. Mr. Go. Ito na po yung kailangan mo. Pinaimbestigahan mo sa akin si Zhu Shangwei at ang mga kasabwat niya. Nahanap na namin siya. Ang pangalan niya ay Lao Wu. Isa siyang local gangster. Tinanong namin siya tungkol sa mga nangyari. Sinabi niya lahat sa amin. Anong mga nalaman niyo? Sa nakaraang 4 na taon, plinano ni Shangwei at Lao Wu na ipagbili ang isang babae. Ang babaeng biktima ay ang asawa mo. Si Madam Jiang Wei. Ano? Talagang ginawa niya ang bagay na yun? Ang sabi ni Lao Wu, walang malay ang babae nung binigay nila sa isang boss na nasa Wangcheng. Pagkatapos ng mga nangyari, nagising si Madam sa isang ospital. Natakot si Jiang Ling na malaman ng kapatid niya ang nangyari, kaya di siya nag-report sa pulis. Ayaw niya mahuli ng pulis si Shangwei. Mr. Go, sabi pa ni Lao Wu, sa Wanjia Hotel nangyari ang insidente. Yun din ang hotel kung saan ka palaging nagpapahinga. Titignan ko ng mabuti. Wanjia Hotel? Siya kaya yun? Titignan ko ng mabuti. Nung araw na yon, nandun din tayo sa hotel. Sino ka? Bakit ka nandito sa kwarto ko? Nung araw na yon, akala ko, isa siya sa pinagkasundo ni Lola sa akin. Mr. Go, kung siya yun, iniwan kaya siya ni Shangwei sa maling kwarto. Kaya nandun si Weiwei sa kwarto ko. Buti na lang at hindi ibang lalaki yun. Pero nung gabing yun, may nangyari ko sa amin. Mr. Go, nasan si Shangwei ngayon? Pagkatapos niyang matanggal sa trabaho, binawi din ang mga property niya. Saka siya nawala, magutos ka ng mga taong maghanap sa kanya. Saka, huwag mo ipapaalam sa iba, lalong-lalo na kay Weiwei. Opo. Paano ko ito masasabi kay Weiwei? Kapag nalaman niya ang nangyari nung gabing yun, magiging okay pa rin ba kaya kami? Ate, okay lang talaga ako, Weiwei. Ate, aalis ka? Kaya nga, sabi ni ate lilipat na daw siya ng bahay. Maraming salamat sa mga naitulong niyo sa akin. Mauna na ako. Biglaan naman ata. Para di ka na mahirapan, tutulungan kita maghanap ng malilipatan. Ate, mainom na yung sinabi ni Xiao Sheng. Maswerte si Weiwei at ikaw ang napangasawa niya. Iiwan ko na siya sa'yo. Ate, normal lang na alagaan ko siya. Kayo ni Weiwei ay pamilya ko din. Napag-isipan ko na din to. Ayaw ko na din kayong guluhin pa. May trabaho na din ako. Maghahanap ako ng bahay malapit sa school ni Yang Yang. Masabuti na din yon. Sige. Nandito na yung binuko ng sasakyan. Mauna na ako. Mag-ingat ka. Salamat. Xiao Cheng. Ang dami nangyari nitong nakaraan. Kung wala ka, hindi namin alam ang gagawin namin. Ano ka ba? Mag-asawa tayo, di ba? Normal lang na magtulungan tayo, hindi ba? Salamat pa rin. Kahit nilang beses ko na yan nasabi sa'yo. Pero pangako, dalingin sa puso ko. Hindi ko pa alam kung saan nagtatago si Zhu Shangwei. Ang mga taong katulad ni Zhu Shangwei ay dapat mabulok sa kulungan.
Buti nga ngayon at wala na siya sa buhay ng ate ko. Nung nasa isang bahay pa sila, baka kung anong gawin niya sa ate ko. Wei, paano lang Paano kung may isang tao na hindi niya sinasadyang saktan ka? Papatawarin mo po ba siya? Hindi ko siya mapapatawad. Ha? Ang seryoso mo naman. Nagbibiro lang ako. Bakit parang ang weird mo ngayon? Gets ko na. Ang tinutukoy mo ikaw? Paano naman nangyari yon? Ang tinutukoy ko yung kaibigan ko. Sige. Sabi mo pero nasaktan man ako hindi. Baka depende pa rin yon. Sa kung sino ang nanakit sa akin. Anong ginawa nila sa akin? Paano ako naapektuhan? O kung mahalaga ba sa akin ang tao na yon? Kung malapit sa akin? Depende sa ginawa nila kung mapapatawad ko ba siya o hindi. Yun ang yun. Nalibang ako kausap ka. Ay, nakalimutan ko diligan ng halaman ko. Mr. Go, ano nangyari? Hindi ko pa nakitang ganito ang kapatid ko. Hindi kaya sinasaktan ka ng aming hipag? Tama na. Ito ba isang trabaho na itinalaga sa inyo ng kumpanya? Kuya, hindi mo maaaring ipaghihinti ang iyong sarili sa publiko. Nagkaroon ka ng conflict sa asawa mo? Ngayon, gusto kong magtanong sa inyong dalawa ng mga katanungan, mga tanong tungkol sa mga babae. Nakainom ka ba ng maling gamot? Hindi ko inasahan yun. Kami ni Mr. Gu, kadalasan siyang pinakamakapangyarihan sa mundo ng negosyo. Pero pagdating sa pag-ibig ay walang magawa. Ang kapatid ko ay kailangang insulator ng mga babae para makilala ang aking hipag. Iyan ay isang bulag na pusa na nakikipagkita sa isang patay na daga. Hoy, kayong dalawang tinutukoy ko. Kung nandito kayo para pagtawanan ako, nandoon ang pinto. Hindi tama yan, kuya. Ikaw at ang hipag ko ay parehong kasal. Meron pa bang hindi mo maitanong sa kanya? Hindi mo pa alam ang ugali ng kapatid mo. Maaari ba siyang magiging orihinal na katawan sa isang babae? Sapat na ba ang tawa mo? Sabihin mo sa akin ang nangyari. Gusto ko lang itanong sa'yo. Kung ang lalaki ay gumawa ng isang malaking pagkakamali, paano siya hihingi ng tawad sa isang babae? Kakaiba ito. May mga pagkakataong may ginawang mali. Ang pinakamatandang miyang master ng pamilya ko. Ito ay madali. Makipag-usap ka para ipahayag ang iyong pagmamahal. Kung maibuka lang ng kapatid ko ang bibig niya, kung hindi magsasalita si Mr. Guishen, gawin ayon sa gusto ng isa. Bahay pag-ibig at ibon. Gawin ayon sa gusto ng isa. Anong sasabihin ko sa tanong na ito? Halimbawa, maging attentive ka lang sa kung ano ang gusto ng hipag ko. Kung gusto niya ng bulaklak, maaari kang bumili. Magtanim sa kanya. Kung mahilig ka sa pusa at aso, palakihin sila kasama niya. Kung gusto mong matulog, basta magaspang ang mga salita. Hindi magaspang ang pangangatwiran. Dahil nagkamali tayo. Pagkatapos ilagay ang iyong postura, maging mas matapat. Kuya, dito lang tayo. Maya-maya, balang araw, ay tatartuhin ka ng iyong kapatid. Dito lang tayo. Kuya Shang Queen, matagal ka na bang single? Nagsalita ka tungkol sa mga diskarte sa pag-ibig. Ako, nahuhumaling ang mga otoridad dito. Ngunit malinaw na malaman ng mga bystanders. Kung mahulog ka sa bitag, tapos pwede ba akong maging matinong military advisor? Kumuha ng isa. Pagiging magalang sa wala. Dongsheng, naabala pa kita ngayon. Hindi ko talaga alam na si Xiao Yu ay hindi libre ngayon. Naabala patuloy kita. Okay lang, Jiang Wei. Gusto kong makasama ka. Ibig ko sabihin, komportable akong kasama ka. Alam ko. Salamat. Jiang Wei, Para ka ng bihilo, ikaw na kapatid sa akin. Naniniwala ako sa'yo na pinahalagaan mo rin ako bilang kapatid mo. Tama? oo. Salamat sa iyong pagsusumikap ngayon. Tiyak kong hilingin sa kanya na bayaran ka ng maraming pagkain. Hindi ko pa nakita yung asawa mo. Pagkatapos kang nagpakasal, dapat magkasama kayo sa susunod na dinner. Okay, kapag libre siya sa isang araw, i-treat ka namin sa hapunan. Sige, bumalik ka na. Yu Xiaosheng, halika tingnan.
Hey, Go Xiaocheng, bakit ka nandito? Napahinto lang ako para kumustahin ka. Sinasundong mo ko dito sa trabaho palagi. Hindi ko alam na matatakotin ka pala sa mga tuta. Sinong nagsabing takot ako sa kanya? Biglang nagulat lang ako sa kanya. Ikaw ang hindi takot sa mga tuta. Ito ang tuta na tatakot sa'yo. Well, ano bang problema mo? Bakit ka bigla sumulpot dito? Parang hindi pa naman gabi. Wala namang problema sa akin. Huminto lang ako para tingnan ka. Ang mga 20 ay nasa iyo. Pwede kang pumunta kung saan mo gusto. Gawin sa gusto ng isa, bahay, pag-ibig at ibon. Maging attentive ka lang sa kung ano ang gusto ng hipag ko. Kung gusto niya ng mga bulaklak, maaari kang bumili at magtanim para sa kanya. Kung mahilig ka sa mga aso at pusa, palakihin sila kasama niya. Mahilig talaga sa aso si Weiwei. Hindi ako matatakot sa kanya. Hawakan ko lang. Hoy! Yes, sir? Medyo masakit ang mga binti ko. Kalimutan mo na. Uuwi ako at tutulungan kita sa pagdidilig ng mga bulaklak. Nandiligan ng mga bulaklak kanina. Kakaiba talaga si Mr. Gu. Baka dahil lang naunto ang ulo niya sa door frame, sinirang utak niya. Kuya, ilang daang salita ang pahina na to. Pinanood mo ito ng buong umaga? Galit ba sa'yo ang hipag ko? Napakabuti ng ugali ng hipag mo. Huwag maglakas loob na magsalita ng masama tungkol sa kanya sa harap ko. Kaya pwede ba? Oo na, mali ako. Tama ka. Wala akong utak. Walang alam. Nagawa ko na lahat ng kailangan ko. Maiintindihan niya kaya ako. Anong silbi ng paggawa nito sa likuran niya? Kailangan mong gawin sa personal. Kailangan mong ipaalam sa hipag ko ang lahat ng ito. Ito ang pinakamabisang paraan para mapahusay ang damdamin. Napakahina. Ano? Siguro kailangan kong makinig sa mga opinyon niya. Hoy, Weiwei, nandito si Mr. Gu para sunduin ka. Hinaan mo ang boses mo. Hindi ko kaya umibig sa sarili ko. Hindi ba okay na maging masaya ko para sa'yo? Ayan ka na naman. Mag-ingat ka. Paalam. Sige na, mauna na kayo. Go, Xiaosheng. Go, Xiaosheng. Napapadalas mo akong sunduin mula sa trabaho nitong mga nakarang araw. Hindi naman, nadadaanan lang. Walang problema. Akala ko pumunta ka talaga dito para sunduin ako. Ito'y hindi lamang drop-in. Asawa mo ako, kaya sinundo kita. Handa akong gawin basta ikaw. Bakit ang giliw mo? Huwag mong kalimutan ikabit ang seatbelt mo. Xiaosheng? Niloloko mo lang ba ako? Natuto ka ng masama. Ikaw ay tanga. Ikaw ang tanga. Go, Xiaosheng. Anong problema, Weiwei? Bakit tayo pumunta sa ganitong lugar para kumain? Sabi ng mga kasamahan ko, ang foie gras at steak dito ay napakasarap. Gusto ko itang isama dito para matikman mo rin. Sa ganitong lugar, kakainin ito ang kalahating buong sweldo ko. Anong kinakatakutan mo? Ako naman ang maglilibre sa'yo eh. Magmumukha bang sira kung ganito ang pananamit ko? Asawa ko. Kakain lang naman tayo dito. Hindi ka ba komportable sa suot mo? Tara, kain na tayo. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Hello, nag-appoint ako kaninang hapon. Ang apelyido ko ay Gu. Okay, Mr. Gu. Sumunod po kayo sa akin. Nandito na tayo. Ang ganda. Ang kusina ay nagluluto rin ng mga sangkap para sa inyong dalawa. Salamat. Napaka-classy at napakaganda naman dito. Nagustuhan mo ba? Siyempre gusto ko. Basta gusto mo. Punta muna ako sa CR. Sige, hintayin kita. Tingnan ko kung anong itsura ng banyo. Sir, ito po yung rose na in-order nyo.
Pasensya. Pasensya na po. Wala ka bang mga mata? Ito, Mabahong babae. pasensya na po. Huwag kang umalis. Sir, paumanhin. Bitawan niyo po ako. Isang high-end na restaurant na pag-aari ng pinakamayaman tao. Paano kayo nagkaroon ng isang tulad mo? Sir, nakasot ako ng maayos. Hindi ko alam kung paano mo nasabi ang pambabastos mo. Saan ka ba galing at ba't ka nakapasok sa ganitong high-end na restaurant? Hindi ka dapat ang suot mo dito. Tingnan mo yung suot mo. Parang gusto mong makakuha ng isang mayaman na asawa. Wala akong pakialam sa kahit anong bagay na mga sinasabi mo. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Aray, ang sakit! Hindi ka taka-taka na sobrang yapang mo. May nakuha ka na palang mayaman na lalaki. Asawa ko, okay ka lang ba? Mr. Zhao, ano bang ginagawa mo? Manager. Tignan mo, titaboy mo sila. Tignan natin kung meron kang kakayahan. Ikaw? Manager Zhu, ordinaryong customer lang kami na napunta dito para kumain. Naniniwala ako na meron kang sariling konklusyon tungkol sa mga katotohanan. Paumanhin sa nangyari sa inyo ngayon. Mr. Zhu, ako ang VIP customer mo. Bakit mo siya pinagsasalita ng ganyan? Asawa ko. Ayoko na dito. Gusto ko lang umuwi. Okay, uuwi na tayo at hintayin mo ako. Kunin ko lang ang bag mo. Sigurado akong alam mo ang gagawin. Okay, Mr. Go. Suyo! Anong ginagawa mo? Go, Xiaosheng. Anong problema, Weiwei? Nadala ba kita sa gulo? Naayos na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Pero nakita ko yung lasing na yun. Hindi naman siya mukhang madaling guluhin. Buti nila at sumaayon sa'yo si Manager Zhu. Bukas ang restaurant para sa negosyo. Kung hindi niya ito maintindihan, hindi niya kailangan magnegosyo. Ako itong gusto mong libre sa'yo ng hapunan ngayon. Pasensya na at nasira ko pa. Okay lang naman, Go Xiaosheng. Buti na lang nasa tabi kita. Pero mas komportable kung kumain na lang sa bahay. Mukhang nalungkot ka. Huwag ka na mag-alala. Okay, Go Xiaosheng. Tapos na ang lahat. Weiwei, poprotektahan talaga kita. Ano? Hindi ko talaga inasahan yung lugar na yon. May mga katangian talaga siya. Weiwei, okay ka lang ba? May masakit ba? Wala naman akong problema. Huwag kang mag-alala. Ang maaaring matukoy ang test ng kita, hindi karakter. Mabuti naman na pinoprotektahan ka ni Mr. Gu. Kung injured ka, talagang mabalisa ako. Okay lang naman ako. Weiwei, may gagawin ako mamayang gabi. Baka hindi kita masundo ngayon. Busy ka ngayon? Okay lang, kahit hindi ako makakapunta. Pero pwede rin akong humingi ng tulong sa ibang tao para sunduin Kung ka. busy ka. Kaya ko naman umuwi mag-isa. Kaya ko naman sumakay ng electric bike at sumakay ng bus. Go Xiaosheng, ano nangyari sa inyo dyan? Go Xiaosheng? May gagawin muna ako. Ibababa ko muna ang sasakyan at malapit na ako. Oo, sige. Masyadong considerate ang asawa mong flash marriage, diba? Nung una nag-alala ko na baka lukuhin ka. Ngayon, nagsiselos na ako. Hindi naman ito wagas gaya ng sinabi mo. Ang panahon ay nagpabago sa mga araw na ito. Sigurado nag-alala siya sa iyo habang papunta ka sa trabaho. Karaniwan akong mukhang isang tao hindi umimik. Ay, wey. Tingnan ang kotse na yan. Oh, sige, titingnan ko. Sige, wait lang. Yun na siguro. Tara. Tara na. Hello miss, pumunta ako dito para sunduin ka. Oh. Bakit? Parang familiar ka ata. Naaalala ko na. Nakabungko ako ng mamahalin sa sakyan nilang buwan na nakalipas. Ikaw yun, hindi ba? Napakatalas naman ng memorya mo miss. Pumasok na po kayo sa loob. Alam ko na. Ikaw ay full-time driver. Oo. Nung nabunggo kong sasakyan noon, hindi ba kinaltas ng employer mo ang iyong sweldo? Miss, huwag kang mag-alala sa employer ko. Hindi niya kinaltas ang sweldo ko. Napakabait niya. Ay, hindi na.
Sino to? Ako to. Go, Shosheng. Bakit hindi mo binuksan ng mga ilaw sa bahay? Sumama ka sa akin. Ano bang gagawin mo? Ito na. Buksan na yung mga mata. Go, Shosheng. Ito ang ibabayad ko sa'yo, di ba? Dahil ba sa nangyari kahapon? Sabi mo, mas komportable ka sa bahay. Kaya umuwi ako ng maaga para maghanda. Kaya nautos ka ng ibang tao para sunduin ako? Lihim mo inahandang mga ito? First time ko magluto ng steak. Kung hindi masarap ang lasa, sabihan mo lang ako. Go, Shosheng. Masaya kung kasama ka. Hindi mo pa kakainin ng steak. Lalamig yan. Pero ayokong kumain ngayon. Go, Shosheng. Go, Shosheng. Wei, nandito lang ako. Anong ginagawa mo? Medyo magiging abala ako sa trabaho nitong 2 araw. Hindi ako makakauwi ngayong gabi. Siguraduhin mong lock ang pinto at bintana. Aalis na ako. Wei, nandito lang ako. Good morning, Wewe. Ba't hindi bang laban yung mag-asawa kagabi? Wewe, patingin. Hindi ko pa nakita ang markang ito. Binubuli mo bang mga taong ganito? Magagalit ako. Wewe, nagkamali ako. Hindi kita dapat ratuhin ng ganyan. Kailangan ko pa rin ng tulong mo sa isang bagay. Sabihin mo anong kailangan mo. Ang nanay ko kasi, pinipilit na naman ako. Ang once siya ay magkakaroon ng salo-salo sa negosyo. Pinipilit niya akong pumunta. Wewe, pwede mo ba akong samahan? Kanina lang pinag-iisipan ko kung anong klaseng mundo ang gusto kong makita. Ngayon, pagdating sa pagkikipagkita sa mga single na lalaki, naging duwag ka. Wewe, huwag mo akong pagtawanan. Kung hindi ka sasama sa akin, nakakaawa ako lang mag-isa. Umayos ka. Kakansilahin mo ba ako mamaya? Hindi kita kakansilahin. Ang kakansila si ay ang tukta na yun. Diyan ka nagkakamali. Alam kong mali ako. Okay. Pero ito na huling pagkakataon. So, Wewe, alam kong the best ka. Hanggang doon na lang tayong dalawa ang mapapokus sa pagiging foodies. Aalagaan talaga kita ng mabuti para kay Mr. Go. Anong kalakuan ang pinagsasabi mo? Sanay ka na. Wewe is the best. Kuya, gusto ni Lola na matuto akong magnegosyo tulad sa'yo. Tinatato mo akong aso araw-araw. Meron din paglibang na nagdadala sa akin upang magreklamo. Parang hindi ka rin masyadong busy. Bigyan mo ako ng payo. Hindi na ako magkakatagal ng 1 araw. Kayong dalawang magkapatid ay may malalim na relasyon. Nakakaingit naman. Okay, Guyu Shen. Kung sino ang magbubuli sa akin muli, hayaan kang maging mas abala. Oo, ikaw ang boss at ikaw ang may huling salita. Kuya, ikaw ang pinuno ng pamilya Gu. Ang tunay na pagkakakilanlan ng panganay na anak ng pamilya Gu. Kailan mo sasabihin sa hipag ko? Posible bang itago ko na lang ito habang buhay? Sa tingin ko tama ka. Hindi ko na ito may itatago pa.
Weiwei, sasabihin ko sa'yo lahat ng tungkol sa akin pag uwi ko. Tama ka kuya, tapusin mo na ang trabaho mo. Umuwi ka para sabihin mo sa kanya ng personal. Assistant Lin. Mr. Gu, may business meeting ang president sa loob ng 2 oras. Kailangan ng pagdalo mo. Importante ba yan? Kung hindi, ako na lang ang dadalo dun. Ang ilan sa kanila ay mga boss na nakatrabaho ko ngayong taon. Kailangan mo pa rin dumalo, Mr. Gu. So hindi kita matutulungan. Umalis na tayo. Hindi ba bago lang ito, yung Luxury Hotel na pinuntahan natin? Oo, ito ang Wansheng. Madalas dumarating ang pinakamayayamang tao dito. Jiang Wei, Dongsheng, kailangan ko makisocialize sa kumpanya. Hamaya hindi na kita magkakasama. sige na. Suwa eh. Ako'y karaniwang masigasig tungkol sa aking kapatid Weiwei. Nawalan yata ako ng energy sa trabaho. Aba, busy naman din si Dongsheng. Huwag kang makipagtalo sa kanya. Huwag mo na siyang pansinin. Doon muna tayo at tingnan natin. Ay, tita. Weiwei, hintayin mo ako dito. Lalapitan ko muna si tita at kukumustahin. Okay. Ay, mayroon akong isang hindi mapaghangad na karakter. Angko pa rin sa pagiging foodie. Ay, nakita mo ba ang pinakamayamang tao? Si Mr. Gu narito na ngayon. Paano mo nalaman? Nandito din si Mr. Gu. Paano mo nalaman? Last year, dumalo din siya sa New Year's dinner namin. Kahit paano titi ko sa kanya, iba talagang kapugian niya. Para sa katulad natin, maswerte na tayo kung makalapit man lang tayo sa kanya. Kumusta kayo? Mr. Gu? Nagtatrabaho din naman siya sa Gu Group, kaya malamang nandito siya. Uugi talaga. Mukhang tapos na siya makipag-usap. Magaling ata si Mr. Gu sa trabaho. Ha? Gu Xiao? Dongsheng, halika nga. Bakit po? Nagkataon kasi na nandito si Gu Xiao. Ipapakilala sana kita sa kanya. Sige po. Mr. Gu, Mr. Zhang, dinala ko dito si Dongsheng para mag-toast kayo. Gu Xiao? Gu Xiaosheng? Weiwei, bakit ka nandito? Yang Wei, magkakilala kayo ni Boss Gu? Dongsheng? Anong tinawag mo sa kanya? Boss Gu? May problema ba? Ang pinakamayaman na lalaki sa Wansheng na tinutukoy ni Dongsheng. Ikaw yun hindi ba? May-ari ng Gu Group? Weiwei, Sagutin mo ko. Oo o hindi. ako nga. Weiwei. Sa tagal ng pagsasama natin, nagsinungaling ka lang pala sa akin. Sino tong babaeng to? Alam ko, kasalanan ko. Pero pinapangako ko, Huwag kang lumapit sa akin. Nagawang may tago sa akin ang katauhan mo. Paano pa kita mapagkakatiwalaan ulit? Weiwei. Weiwei! Dongsheng, ano bang nangyayari? Weiwei. Weiwei! Go, Xiaosheng. Alam ko naman, nung una, ginawa mo lang yun para di mag-alala si Lola. Nung panahon na yun, umayang din ako. Pero sa panahong yun, naging totoo ako sa'yo. Totoo? Weiwei, makinig ka sa akin. Go, Xiaosheng. Di ba alam mo ayaw ko yung sinungaling na tao? Pero nang sinungaling ka sa akin, tinatagal mo pa. Weiwei, saktan mo ako, pagalitan mo ako. Pero pwede bang wag ka namang maging ganito sa akin? Nagmamag-awa ako. Nag-enjoy ka ba? Napaglaruan mo isang tulad ko. Pwede bang pabayaan mo na lang muna ako? Weiwei! Lola, Bakit ka nandito? Nagkwento sa akin si Xiaoshen. Anong nangyari kagabi? Di ba sabi ko sa'yo, kailangan malaman ni Weiwei ang totoo. Pero hindi ka nakinig sa akin. Humingi ka ng tawad kay Weiwei. Kapag nagpaliwanag ka ng maayos, magkakayos din kayo. pero ayaw sagutin ni Weiwei ang mga tawag ko. Ayaw ko muna siyang abalahin.
Baka mainis lang siya lalo. Tanungin mo sarili mo. Susukuan mo na lang ba siya? Siyempre hindi. Nasanay ako nakasama siya palagi. Sa loob ng maikling panahon, napagpasyahan ko na sigurado na ako sa kanya. Sigurado ka na pala. Pero anong pumipigil sa'yo? Hello? Okay, sige. Lola, may gagawin pa ako. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko si Weiwei. Mag-iingat ka. Weiwei! Buti naman at andito ka na. Mr. Gu, si Jiang Wei kasi, maraming ininom niya. Ayaw niya magpahawak sa amin, kaya tinawag ka namin. Weiwei, gising ka na, Weiwei. Bakit ba? Tumayo ka muna. Ino ka? Ino ka ba? Ako to, asawa mo. Iuuwi na kita. Teka lang. Hoy, Dongsheng. Mr. Go, alam ko mas mayaman ang pamilya mo sa pamilya ko, pero sasabihin ko pa rin to sa'yo. Pakiusap, alagaan mo si Jiang Wei. Huwag mo na siyang saktan pa ulit. Kapag nangyari pa ulit, gagawin ko ang lahat kahit kalabanin ko pa ang pamilya mo. Hindi ka tahaya ang saktan mo ulit siya. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya sasaktan. Tara na, Weiwei. Hoy, Dongsheng. Bakit parang ang weird na sinasabi mo ngayon? Dahil pareho kayo ni Jiang Wei. Pareho kayong mahalaga sa akin. Go, Xiaosheng. Weiwei, nandito ako. Nandito lang ako. Gago ka. Sinungaling. Bakit ka nang sinungaling sa akin? Bakit? Weiwei, patawarin mo ako. Wala na akong ibang gusto, kundi ang patawarin mo ako. Sakit ng ulo ko. Ba, ito ni Go Xiaosheng? Paano nandito ako? Wei, gising ka na. Sure you want? Bakit ka nandito? Nag-aalala ako sa'yo kahapon. Ikaw nagdala sa akin dito? Pinahirapan mo kami ni Dongxing kahapon. Kung alam mo lang, nag-alala kami sobra. Kumain ka muna. Salamat. Ang weird. Ang alam ko nandun din siya kahapon. Dahil balasing ko kaya kung ano nakikita ko. Michao, iwan ko muna si Weiwei sa'yo. Mauna na ako. Teka lang, Mr. Gu. Bakit ayaw mo hintayin na magising si Weiwei? Para makapag-usap kayo. Ayaw pa ni Weiwei na makita ako. Kailangan niya munang magpagaling. Baka magalit na naman siya sa akin. Natakot ako na baka di na namin maayos. Ako na. Uuwi ko para diligan ng mga halaman. Hay nako, pareho lang talaga kayo. Kuya, mag-focus ka nga. Bakit kasi di na lang kayo mag-usap ni ate? Ano naman ang sasabihin ko? Una, yakapin mo ng mahigpit si ate. Pangalawa, sabihin mo sa kanya na hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Kuya naman. Hindi ba't gano'n naman talaga dapat? Mr. Go, anong meron? May mga press sa labas, gusto kang makausap. Ayoko. Kahit dati pa, ayaw na kuya ipakita ang mukha niya sa publiko. Alam naman nila yun. Bakit nandito na naman sila? I-interviewin ka nila tungkol sa donation sa welfare homes. Madami din mga bata na dadalo sa interview. Kaya, kailangan mong pumunta, Mr. Gu. Ganun ba? Tignan mo ang kalagayan ng mga bata. Opo. Weiwei, magpahinga ka kaya muna hanggat may ginagawa ako. Nawawalang isip ko sa lungkot. Lumabas na sa publiko si Mr. Go kasamang mga bata sa welfare home. Tingnan mo, Weiwei. Tingnan mo kung gaano kalungkot ang mukha niya. Pero minsan lang siyang ganito. Mahirap paniwala na nagpapakita na siya. Pero kahit ganun, di mapagkakaila na pugi talaga siya. Para talaga siyang mga lalaki sa Wattpad. Talaga? Alam mo bang sinasabi mo? Nag-uusap pa rin ba kayo?
Napakasungit mo naman. Best friend mo ko. Siyempre, ikang papanigan ko. Wewe? Wewe! Saan ka pupunta? Nag-donate ka ng 100 million sa mga bata. Kwento ko sa amin tungkol doon. Paano siyang lalaking yon? Mukhang parte ng pamilya ko ang lalaking to. Siyempre, siya pala talagang pinakamayamang lalaki. Kumanda ka, Jiang Wei. Bakit ka ba nandito? Kasalanan mo lahat na nangyari sa akin. Masakit pa ang katawan ko eh. May alam ka ba kung sino ang lalaki likod ng lahat ng to? Sa lahat na nangyari sa atin, tinatanong mo pa rin yan kung ayaw mo mabuhay. Ako, gusto ko pa. Ayan, kainin mo. Di ba nung gabing yon sa maling kwarto natin nilagay si Jiang Wei? Sa tingin ko, sa kwarto ng bigating tao natin siya iniwan. Sino? Ang pinakamayamang lalaki sa Wangsheng, si Mr. Gu. Gu din ang apelido ng lalaking to. Pero di ba normal na manggagawa lang siya? Paano siya si Mr. Gu? Jiang Ling, kasalanan mo tong lahat. Maghintay ka. Magbabayad ka din. Mr. Gu, Nasaan si Weiwei? uman na si Weiwei. Parang hindi siya okay. Mr. Gu, kahit pa na nagsinungaling ka kay Weiwei. Pero gusto pa rin kitang tanungin. Gusto mo ba talaga si Weiwei? Mahal ko siya. Sa puso ko, si Weiwei lang ang asawa ko. Kung ganun, dapat makipagbati ka na. Kung talagang mahal mo siya, sabihin mo na sa kanyang totoo. Salamat. Zhou Shangwei, Bakit? Hindi mo kasama ang ate mo? bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Di ba may kasalanan ka pa sa akin? Magbabayad ka sa akin ngayon. Kasalanan mo ang nangyari sa'yo. Huwag mong isisi sa iba. Hindi ko sinisisi ang iba. Kasalanan mo to lahat. Nagsisisi ako na pagkahilo lang ang ginawa ko sa'yo at nilagay kita sa kwarto ni Mr. Gu. Kung alam ko lang, sa iba na sana kita binenta. Hindi sana ganito ang sitwasyon ko ngayon. Anong sinasabi mo? Ngayon, alam mo na ang lahat. Sigurado alam mo kung anong mangyayari ngayon. Diyan ka lang. Tingnan natin kung makakatakas ka pa sa akin. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Papatayin kita! Okay ka lang? Gu Shaoxing. Mr. Gu, huwag ka nang gumalaw! Nahuli akong dumating. Ilayo niyo ang lalaki yan dito! Opo! Huwag ka nang manglaban! Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Wala lang to. Malayo to sa bituka. Bakit bigla ka nalang sumulpot? Nasaktan ka patuloy. Hindi ko sinasadya na sundan ka. Nakita kitang galit na galit sa akin noon. Kaya di ko maiwasang di mag-alala. Huwag kang mag-alala. Di mo na makikita ulit pa si Zhou Shangwei. Sabi sa akin ni Zhou Shangwei, 4 na taon na nakalipas. Weiwei, mag-usap muna tayo sa labas. Mabuti na din to. Malalaman mo din naman to kalaunan. Dati, pinilit ko siya na makasama ang babaeng di niya kilala. Dahil doon, nagkaroon siya ng takot. Alam niyo po ba ang nangyari noon? Kung ganon, bakit niyo tinapos sa akin lahat? Paano mo malalaman sinong nanakit sa akin? Hindi niya ba sinabi sa'yo? Noong panahon yun, niloko siya at nilaso ng kasama niya. Pareho kayo naloko ng panahon yun. Ano?
Paano nangyari yun? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Nilihim niya sa'yo. Natatakot siyang masaktan ka niya ulit. Na baka magkaroon ka din ng trauma. Dahil nakatrauma siya sa pangyayaring yon. Pagkalipas ng ilang taon, maila para siya sa mga babae. Sabi nila si Mr. Goy bata pa at gwapo. Nakita mo naman siguro na madami siyang bodyguards. Ayaw niya kasi may lumapit na babae sa kanya. Ganon pala nangyari noon. Ang lalaki na papanaginipan ko lagi ay si Go Xiaosheng. Lola, ismayado ako ngayon. Naiintindihan ko. Wei, umaasa pa rin si Lola na bibigyan mo ng pagkakataong apo ko. Nasaktan ka. Pero nagdusa din siya. Go Xiaosheng. Pwede ba kitang pagkatiwalaan ulit? Wei. Ang nangyari sa atin noon, sinabi sa'yo ni Lola. Huli ko na din nalaman. Natakot ako na malaman mo ang lahat. Dahil para sa'yo. Isa yung bangungot nung nalaman ko na ako pala yung lalaki na kasama mo nung gabing yun. Nagpapasalamat ako dahil hindi ibang taong nanakit sa'yo. Pero natakot pa rin ako na malaman mo. Natakot ako na iiwan mo ako dahil para sa'yo. Isa yung masakit na alaala. Hindi ko na din maalala nangyari. Alam ko. Hayaan mo na. Tapos na din naman yun. Nakulong na si Zhou Xiangwei. Kalimutan na lang natin ang nangyari noon. Bakit? Ano nangyari sa kamay mo? Bakit? Okay lang ako. Mamuhay na tayo ng payapa. Sino nang sabi na sasama ko sa'yo? Niloko mo ako ng hindi ba? Hindi pa kita nagagantihan. Dante, hindi ko naman yung sinasadya. Masisisi mo ba ako? Masisisi mo ba ako? Nakalimutan mo ba ang sinabi mo? Gusto mong mamuhay ng simpleng buhay. Ayaw mo ikasal sa mayamang pamilya. Ayaw mo sa mayamang lalaki. Kung mayaman ka, hindi ako magpapakasal sa'yo. Dahil ang pagpapakasal ay hindi nasusukat sa yaman ng isang tao. Mas gugustuhin ko yung taong naiintindihan ako at mapagkumbaba. Pagkatapos nun, wala ka rin sinabi sa akin. Natakot ako na malaman mo kung sino ako. Baka umatras ka sa kasal. Noong una, gusto ko lang mamuhay ng tahimik. Pero kalaunan, ayoko ikasal lang sa papel. Wei! Ate, bakit ka nandito? Ano bang problema mo? Bakit di mo ko sinasabi sa nangyari sa'yo? Huwag kang mag-alala ate. Okay lang ako. Buti na lang nandun si Bayaw. Kung hindi, baka ano pa nangyari sa'yo? Lola, Yi-Chen, Jiang Wei, teka, anong ginagawa mo? makinig ka muna Jiang Wei. Pinag-isipan ko na ito ng mabuti. Una, pwede mong pagkatiwalaan ng pamilya namin. Tratuhin kanila ng tama. Pati na ako. Pangalawa, kung ayaw mo ikasal sa mayamang lalaki, pwede ko ipamigay lahat ng kayamanan ko. Simula ngayon, magsisipag ako lalo. Jiang Wei, mahal kita. Papakasalan mo ba ako? Oo naman.